that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. Hello kila Erlinda Flores, Jason Gonzalez, Danner Macasiano, Jessa Faye Salvador, at Kiyoshi ML. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Ang pagpapalaki ng katawan ng mga kalalakihan at pagpapaseksi ng mga babae ay hindi lang dapat nakatuon sa pag-workout o pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Pero dapat alam nyo rin yung dahilan kung bakit lumalaki ang ating muscle sa pamamagitan ng mga hormones natin sa katawan. O baka may allergy ang iba dyan pag science na ang topic ha. Huwag kayong mag-alala mga kaprakti. Ipapaliwanag ko ito sa pinakasimpleng paraan upang lubos nyong maunawaan ang videong ito. Lalo na kung ikaw ay sa bahay lang nagbubuhat at limitado lang ang mga gamit mo. Makakatulong itong topic natin ngayon upang mapalaki mo ang iyong katawan kahit hindi ka sa gym nagbubuhat. Ang mga hormones gaya ng testosterone, estrogen, at human growth hormone o growth hormone ay may malaking ginagampanan sa paglaki ng ating muscle sa pinakamabilis na paraan. Dapat mataas ang level ng mga ito o napapanatili mo ang taas ng level ng mga hormones na ito. Lalo na yung ating growth hormone. Sa mga absent nung itinuro sa inyo ng inyong teacher ang tungkol sa growth hormone, ang growth hormone ang siyang dahilan sa pagtangkad ng mga bata, paglaki ng mga buto nila, hanggang sa kanilang hustong gulang. Kaya kung ang isang tao ay hindi katangkaran, malamang na mababa ang kanyang growth hormone nung bata pa siya. Ganon din naman sa atin nagpapalaki ng katawan. Malaki ang epekto sa atin kapag mataas ang level ng ating growth hormone. Dahil kahit nasa bahay ka lang nagbubuhat, kayang-kaya mo pa ring mapalaki ang iyong mga muscle. Ang totoo, maraming kaparaanan kung paano natin mapapataas ang level ng ating growth hormone. Pero ang babanggitin ko lang ay kung ano ang kaparaanan na ginawa ko dahil pare-pareho lang naman tayo na hindi mayaman. Narito ang mga ginagawa ko. Una, ang pagkakaroon ng labis na taba sa katawan, lalo na yung taba sa gilid ng ating tiyan, ay hinahadlangan nito ang ating growth hormone na tumaas. Isa pa, ang pagkakaroon ng belly fat ay maaaring magdulot ng iba't ibang klase ng sakit. Kaya kailangan nating tunawin o mabawasan man lang ang ating beer belly kung tawagin upang tumaas ang level ng ating growth hormone. Ang cardio exercise tuwing umaga nang walang kinain ay napakabisang paraan upang mawala ang ating bilbil gaya ng jogging. Sabayan mo na rin ito ng calorie deficit o pagbabawas ng kinakain, lalo na ang pag-iwas sa mga pagkaing matataas ang calories gaya ng junk foods, matatamis at mamantikang pagkain. Ang madalas na ginagamit na ratio sa intermittent fasting ay 16:8. Ibig sabihin, 16 na oras kang hindi kakain at kakain ka lang sa loob ng 8 oras kada araw. Ako, kahit 1 buwan na ang lumipas mula noong competition na sinalihan ko, nag-i-intermittent fasting pa rin ako. Dahil gusto kong mapanatili na sa ganito ang hugis ng katawan ko. Ginagawa ko ang intermittent fasting ng 3 beses lamang kada linggo. Ito ay sa mga araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Napakabisang paraan din ng pagtutunaw ng belly fat ang fasting dahil sa mga oras na hindi ka kumakain,
Ito yung oras naman na kinakain ng ating cells sa katawan ang mga ibang cells o dead cells kung tawagin. Ito yung mga cells na hindi na kailangan. Kasama na riyan ang mula sa ating belly fat. Want the best of me now, best of me now, best of me. Ang pag-e-exercise o pag-workout ay napatunayan na noon pa man na nakakapagpataas ng ating growth hormone. Dahil kapag madalas o regular kang nag-e-exercise, mababa ang tsansa mo na tumaba o maging obese na sanhi ng pagbaba ng iyong growth hormone. Mas marami kang ginagawa o mas makilos ka, mas natutunaw ang taba o sobrang taba sa ating katawan na magre-resulta ng pagtaas ng level ng ating growth hormone. Ang growth hormone, mga kaprakti, ay hindi lang para sa ating mga muscle at buto. Ito ay nakakatulong din upang mapanatili natin ang ating lakas kahit pa sa pagtanda natin. Oo, habang tumatanda ang tao, ay totoong nababawasan ang lakas. Pero, kung mataas ang level ng iyong growth hormone, hindi ito bigla-biglang mawawala. Ang mga taong kung titignan mo ay tila hindi tumatanda sa kanilang itsura. Ito yung senyales na mataas ang level ng kanilang growth hormone. Ibig sabihin, napipigilan yung mabilis na pagtanda ng isang tao. To see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now. Narito naman ang mga pagkain na makakatulong sa pagtaas ng level ng ating growth hormone. Itlog, mani, pinya, pakwan, beans, at iba pa. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! I have a dream, that's all I need.